Inahamon kita kay Boloy, pahinto mo nga ang probinsyano. Ito na. May hamon po si Vice Ganda dyan noon na ipahinto daw po yung probinsyano. Yun pala, nakaplano na talaga yun na, kasi kalaban nila yung EBS eh. Hindi lang probinsyano yung papahintuin kundi EBS. Pero nung pinahinto po ang EBS-CBN po, hindi rin naman napahinto yung probinsyano, tuloy-tuloy pa rin sa YouTube. Akala ko ba kaya mong pahintuin, Kibuloy? Oo. Wala eh. Diba? Wala. Ang napahinto niya lang po, EBS sa TV. Pero sa YouTube, Facebook, nandun pa rin po sila. Diba? Tuloy natin. Napahinto mo pala ang Lindol eh. Apakayabang nyo pala eh. Apakayabang mo pala, Kibuloy eh. Totoo naman, diba? Kayabang nyo pala eh. Apakayabang nyo pala eh. Diyan napikon si Kibuloy eh. Kasi pinagtatawanan ni Vice Ganda si Kibuloy. Napiko ng kulto. Ay, nako. Akala ko ba yung hindi ka anak ng Diyos ha? Anak ka ng dilim ha? Akala ko bang anak ng dilim hindi napipikon? Bakit pikon na pikon dito kay Vice Ganda? Huwag mo naman sobrahan, Vice Ganda. Yan tuloy. Para Lindol lang yung pinay-stop ko, dumating pa yung challenge na ipay-stop ko daw yung probinsyano. Kasi nga, ang presidente noon, si Digong. Diba? May power si Digong, natanggalan ng prangkisa yung EBS. Hahanapan lang ng butas yan, andin tanggalan ng prangkisa, Tapos, ikiklaim ngayon ni Kibuloy na siya daw yung nagpa-stop. Diba? Siya daw yung nagpa-stop. Ngayon, Kibuloy, bakit hindi mo mapa-stop yung kaso mo? Diba? Bakit tuloy-tuloy pa rin yan? Hindi mo na pa-stop ano? Kasi, umaasa ka lang noon kay Digong. Si Digong naman talaga yung nagkukontrol niyan, hindi naman ikaw. Ano ka ngayon? Pa-stop mo nga. Ito pa Kibuloy oh. Ba't di mo yung pa-stop ngayon? Sige, tuloy natin. Kaya yung sa EDSA. Kailan mo ba gustong mapa-stop ang probinsyano? Aba, ang galing ah. Kailan mo ba ipapa-stop yung kaso mo? Kibuloy, yung kaso mo kailan ba? Ha? Eto. Salamat po sa iyong pakulay, Glenn Galano. Maraming salamat po sa blessings. Ballpoint, birahin mo lahat ng mga uto-uto. Support kami sa'yo dito sa Honolulu, Hawaii. And maraming salamat po, Sir Glenn Galano. Ayan, maraming salamat po sa iyong blessings dyan. Ano ngayon, Kibuloy? Ipa-stop mo nga? O sige nga, magicin mo nga nang bigla kang magkaroon ng aircon sa kulungan mo at cellphone sa kulungan mo. Pa-stop mo yung kaso mo. Ikaw, pwede ka. Kailan mo gustong i-stop? Kailan mo gustong ipa-stop yung kaso mo? Sige nga. Yung mga kulto nito, manggigigil to sa akin eh. Yung mga miyembro ng kulto, hoy! Mga kulto, pasok kayo dito. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan. Ikaw, kailan mo gustong mapa-stop yung kaso mo? 100 years? 200 years? 500 years? O 1,000 years? Kailan mo gusto? 1,000 years? Ano, Kibuloy? Kailan mo gusto? Mamili ka. Ipapa-stop ni Ballpoint man yan. Ako magpapa-stop.
Sige. Mamili ka. Aba, anak ka ng Diyos, huwag kang mag-alala. May buhay ka palagi. Hindi ka naman pag anak ng Diyos, walang sakit yan, hindi magpapahospital yan. Anak nga daw siya ng Diyos eh. Oh. 69 years kaya ni 69, wag yung 69. Bastos naman yan. Sige, tuloy natin. Ikaw, pwede ka. Oh, sige. Baka sa 4 na buwan, hindi lang yung probinsyanong may stop. Oh, baka sa 1,000 years, wala ka pa ring aircon. Di ba mainit sa kulungan mo? Baka pagdating ng 1,000 years, wala ka pa ring aircon. Oh. Sige nga. Kibuloy. Ano na, Kibuloy, ha? Baka pati yung network mo, stop na yan. Baka pati yung network mo, stop na yan. Paano na yung Seminay ngayon? Mukhang mapupuruhan to, ah. Nako. Baka pati yung network mo, stop na yan. Ito yung kasunod. Ito yung kasunod, oh. Nagkamali ka ng pinakialaman, Vice. Ngayon, napatunayan mo na meron akong Diyos na nagpadala sa akin. Karma is real. Karma is real talaga. Sarap kaya sa kulungan. Oy, salamat X Shirley, ha. Salamat po sa pag-subscribe sa ating munting YouTube channel. Maraming salamat po. Tuloy natin. Nalulungkot ka, Vice? Nalulungkot ka sapagkat di mo mapigilang umiyak dahil wala na yung mga programa nyo. Hinamon mo ako, di ba? Ang saya-saya nyo noon. Naghahalakhakan kayo. Totoo. Ang saya-saya nyo noon, Kibuloy. Naghahalakhakan kayo ng mga Palmolive girls. Pero ngayon, malungkot ka na sa kulungan. Sumuko sa sarap. Chooks! Ayan. Shout out sa'yo, ha, sa sumuko sa sarap. Chooks. Chooks to go. O, diba? Meron pang isang kasamaan mong lalaki. Pati ngala-ngala niya, nakita ko sa katatawa eh. Diba? Pati ngala-ngala, nakita mo ikaw. Nakakatawa ka pa ba ngayon? Ibuloy, nakakatawa ka pa ba ngayon? Hindi ka na makatawa, no? Ang hirap kayong tumawa pag mainit sa kulungan. Oy, salamat po, ha, sa 1,087 likes natin dyan. Huwag kalimutang mag-like sa ating video ngayon. Karma is real. Karma is real. Sino yung ngayon, naka-helmet ngayon? Sino yung may mga guard ngayon? Dapat nga ikaw yung nagbabantay sa mga pag-aari mo eh. Diba pag-aari mo yung kaluluwa ng mga tao? Ba't ikaw yung binabantayan ngayon? Baliktad yata eh. Naku po. Bumalik sa'yo, di ba? At ngayon, umiiyak ka. Sino kayang umiiyak ngayon? Ha? Mukhang ikaw yung umiiyak, Kibuloy, ha? Kasi, syempre, wala nang chicks dyan sa loob. Ay, shoutout kay kay Erwin Lopez. Magandang hapon po. Syempre, si Kibuloy kasi, mahal niya po yung mga tao. Lalo na pag maganda, sexy, di ba? O bakit hindi kayo humahalakhak? Asa na yung pati ngala-ngala niya, nakita kong humahalakhak kasama. Dito pala nabuisit si Kibuloy. Sino ba to pala? Sino to? Sino to? Medyo blurred kasi. Matagal na kasi itong video na to, kaya hindi ko na masyado matandaan kung sino yung mga nandyan sa show na yan. Nung mataba ding babae na parang maskara ang mukha dahil sa makeup. Nung hindi pa ako appointed. Yan ba yung Diyos? Yan ba yung inyong sinasabing tinuturuan kayo ng maganda? Tingnan nyo, nanlalait to. Nanlalait. Nyoy Bulante. Oy, Boyet. Shoutout kay Boyet, ha. Yan ba yung inyong sinusunod? Grabe makapanlait, oh. Sunbise,
May kaibigan ako, uupo lang kami sa loob ng mall. Mall o Glory Mountain. People watching lang kami. Tawa kami ng tawa, kami lang dalawa. Ikaw ang una kong Tawa ng tawa, silang dalawa lang daw. Wait lang O sige. pagtatawanan sa itsura mo. Sasabihin ko, ano bang klaseng tao to? Kuminsan puti ang buhok, kuminsan pink, kuminsan blue. Huwag ka mag-alala. Wig lang yun, Kibuloy. Akala ko ba son of God ka? Hindi buhok yun. Wig lang yun. Ano ka ba? Son of God ka? Hindi mo alam yan? Ay, naku. Wala. Bakit hindi siya makapag-decide kung anong mukha niya? Hindi ko sinabi yun. Hindi ko sinasabi yun. Pinababayaan kita. At hindi kita pinakikialaman. Nagkamali ka ng pinakialaman, Vice. Ngayon, napatunayan mo na meron akong Diyos na nagpadala sa akin. Sino? Kasi yung lahat ng pinagsasabi mo, puro imposible. Sige. Imposible talaga. Lahat ng pinagsasabi mo. May vibrator yun sa libutan. Imposible yun. Imposible yun sa amin na magkakaroon ng vibrator yun sa libutan. Kasi sa tinagal-tagal ko pong nabubuhay sa mundong ito, hindi pa po ako nakakita na may vibrator pala yun sa libutan. Imposible talaga yun, Kibuloy. Tapos yung ipapa-stop mo yung lindol, imposible yun. Wala pang nakagawang tanga nun. Ikaw pa lang. Ay, sorry. Tanga, tuloy. Sorry. Wala pang nakagawang matino nun. Ikaw pa lang. Diba? Kasi kami, hindi namin nagawa yan. Normal yung takbo ng pag-iisip namin. Ikaw, normal ba? Ha? Huwag kang ganyan, Kibuloy. Grabe ka, Masyado kang ano ba? Trash talker ka ba? Dahan-dahan sa panta-trash talk, lalo na kung yung pinagsasabi mo, wala nang katotohanan, babalik yan sa'yo Mapapahiya ka. Ang bihira naman itong son of God na to. Sige nga, Kibuloy. Punta ka sa EDSA, pahintuin mo ang traffic. Sige. Ginagaya si Vice. Vice ganda! Ay, ginagaya ka ni Kibuloy. Nga, Kibuloy, pahintuin mo ang probinsyano. Abangan, si Kibuloy lang ang makapagpapahinto sa probinsyano. Nag-prophesy ka, Vice. Ngayon, ako ang nag-showtime. Di ba? Showtime ka talaga sa kulungan. Shoot sa kulungan. Nag-shoot time ka ngayon sa kulungan. Hawak niya ngayon ang bilibid. Hindi na pala kaluluwang hawak niya ngayon. Kundi yung kulungan na yung hawak niya ngayon. Ayun, nag-shoot time siya ngayon. Saan? Doon sa kulungan. Lahat ng sinabi mo dito, Kibuloy, sampal sa'yo Diba? Tuloy natin. Ako ang nagsushowtime. Pero tingnan mo, sa kadimalasan na tinanggap mo, hindi ako tumatawa. Hindi ka tumatawa. Nanlalait ka lang. Diba? Mumukha ko lang sa'yo na sa susunod... Oy, Catherine Sitnom, shoutout po sa iyo Ibabalik ka sa ganong estado ng buhay tulad ni Nebuchadnezzar, nagmayabang. Nagmayabang. Sunod natin to, isunod natin. We have a question here, Pastor, from a viewer in Cagayan de Oro City. Good evening, Pastor. What can you say about the death of Brother Eli Soriano? Is he going to heaven or to hell? Thank you. May nagtatanong kung ano daw po
no, ang mangyayari kay Bro Eli Soriano. Mapupunta ba daw kasi namatay po si Bro Eli Soriano? May nagtatanong kasi magkalaban nga sila. May nagtatanong kung mapupunta ba daw sa langit or sa impyerno. Okay? Hindi ko alam kung anong sagot niya dito. Pero tayo na mga tao, no, hindi po tayo pwedeng magsalita kung saan mapupunta yung tao, kung sa impyerno ba o sa langit. Kasi tao lang tayo, hindi naman tayo yung Diyos. Ang nakakaalam po niyan yung Diyos. So tingnan natin yung sagot ni Kibuloy. Ay, ito'y hindi naman sapagkat, kahit na ang tao isang makasalanan, kahit na isang tao ay wala sa kalooban ng Ama, pag namatay siya, kinalulungkot din natin. Lalo na kung wala siyang kaligtasan. Hindi galing sa akin yan. Ako ay isang tagapagsalita lamang ng ating dakilang Ama bilang kanyang spokesperson. Ginawa lang. Teka, may spokesperson na pala ngayon yung Ama? Social na pala. Kasi ang kanyang Ama daw po ay si Hesus Kristo. At siya daw yung anak. Imbis yung anak, si Jesus Christ, tinanggalan niya ng karapatan si Jesus Christ sa pagiging anak. Kinuha niya yung pagiging anak. Siya na daw yung anak. Naging ama na ngayon si Jesus Christ. Oo. Diba? Naging ama na. Imagine, yung mga tagasunod nito, naniniwala dito. Pinag-uuto lang kayo nito eh. Lang niya akong hinirang niyang anak sapagkat tapat ako sa kanyang mga salita. So, nung yung sinabi ko niya, February 5, 2005, inarningan ko na itong grupong ito. Nabi ko na bibigyan ko kayo ng 6 na buwan upang umalis kayo riyan sapagkat wala kayong kaligtasan dyan. Tapos, pinakita nga ng Ama sa akin kung ano ang nangyari doon sa leader nila. Ito may nagsabi dito, Katoliko pa rin ako. Kung makakakita ako ng ibang relihiyon, pumapasok sa isipan ko isang kulto ito. Actually, kahit ano man namang ang relihiyon kasi, hindi kang kayang iligtas niyan. Katoliko ka man, Muslim, basta hindi ka kulto, okay yan, walang problema diyan. 'Di ba? Hindi naman problema yung relihiyon eh. Ang problema dito yung mga kulto talaga. O katulad ni Kibuloy, yung kanyang simbahan, kulto naman talaga yan. Oh, kasi kung ano yung Biblia ng Iglesia ni Cristo, I think ganun din naman sa Katoliko. Pareho lang naman yan. Basta tinuturuan tayo ng magandang aral na hindi tayo nililihis, okay lang yun. Pareho lang yun. At respetuhin yun. Eh kaso pag kay Kibuloy, iba na eh. Ginawa ng ginawa ng tatay si Jesus Christ. Diba? O hindi na matatawag na matinong, hindi yan relihiyon, kulto yan. Yung kay Kibuloy. Diba? Ganun po yan. Hindi naman sa ito'y pagpapahid ng asin sa sugat. Kasi alam ko may sugat kayo ngayon. Masakit ang kalooban ninyo. Hindi naman ito pagpapahid ng asin sa mga sugat nyo. Ano yan? Aswang? Kundi ito ay isang paalala sa inyo na huwag ninyong abusuhin ang anak ng Diyos. Huwag ninyong abusuhin yung mga sinasabi ko. Madalit malaon, matutupad yan, sinabi ko na sa inyo. Nakita ko nga, sabi ko sa inyo na isang malalang karamdaman ang pumatong sa kanya. At nung siya... bakit ngayon parang sinasabi mo may malala ka rin karamdaman Kibuloy? Gamutin mo nga yung sarili mo. Kaya mo ba? Sabi mo, isang malalang karamdaman yung pumatong doon sa tao na yun. Ngayon, parang sinasabi ng kampo nyo, may karamdaman ka rin. Di kinarma ka rin. Or, nagjo-joke ka lang, or kumbaga gumagawa lang kayo ng kwento. Kasi ang alam ko, pag ikaw ay patong-patong na yung kaso mo, ang gagamitin mong dahilan, may sakit ka. Ganun yun eh. So yun yung ginagawa ngayon ni ang inyong pastor. Binawian ng buhay. Nakita ko, nakangiwi ang kanyang bibig. Sinabi ko, matagal ko nang sinasabi sa inyo yan. Nung sinabi ko sa inyo, nilalait pa ninyo ako.
pinagwiwikaan pa niyo ko ng sarit-saring masama. Ang bas. Si Bro Eli Soriano, never nanlait yan. Siya, kung ano yung sinasabi ni Kibuloy, si Bro Eli Soriano nga, ano yan, palaging nagbabasa ng Bible yan. Pag ang sinasabi ni Kibuloy, hahanapin niya dun sa Bible. May mga verses yan. Yun yung pangtapat niya dun sa mga pinagsasabi ni Kibuloy. Hindi panlalait yun. Gumagawa ng kwento to si Kibuloy. Patay na nga yung tao, sinisiraan mo pa. Diba? Patay na yung tao, sinisiraan mo pa. At sinasabihan mo pa nanlalait. Ayan yung karma na dumating sa'yo ngayon. Tandaan mo, Kibuloy, hindi lang Pilipinas ang kalaban mo ngayon. May Amerika pa. Ninyo, hindi basta-basta. Sabi ninyo, kung totoo ka pa, bulaan ka. Nagkukot pa kayo ng verse dyan sa Deuteronomy, di ba? Na, wala namang nangyari, walang natupad. Pansinin nyo si Kibuloy pag nagsasalita, bunganga lang niya, walang ma-verse. Siya lang, mismo, siya lang. Pero kung si Bro Eli Soriano, more on verse yan Diba? So dyan mo pa lang, kung titingnan mo yung dalawa, sino yung kulto sa dalawa? Sino yung matino sa dalawa? Halatang halata, ito yung kulto Sa sinasabi mo, buhay na buhay pa yung namin, yung leader namin. Sabi ko, bakit kayo nagmamadali? Hintayin ninyo. Bakit kayo binigyan ng matagal na panahon ng amang ganyan? Para magsisi. Alberto Realista, shoutout. Para bumalik doon sa landas ng katuwiran. Tapos kung sasabihin nyo naman na ang Kingdom of Jesus Christ lang ang maliligtas, abay kawawa po tayo pala na nandito sa Metro Manila, mga kamag-anak natin na sa Amerika. Ang maliligtas lang po pala, taga Davao na member ng QGC, mga Pilipino pa lahat. Pag Amerikano ka, Chinese ka, at ano pa bang lahi mo, hindi ka pala maliligtas. Kasi wala ka dun sa kingdom ni Kibuloy. Jerry Pichay, shoutout ko Diba? Diyan pa lang, malaking kasinungalingan na yan Hindi mo pwedeng sabihin na kayo lang yung maliligtas. Baka pagdating ng panahon, mabaliktad. Kayo yung umiyak sa dulo. Diba? Kasi mahal din niya kayo. May mga kaluluwa kayo lahat. Pati yung leader niyo, may kaluluwa yun. Ngayon, ipinagpapatuloy ninyo ang mali. Mamamatay kayo sa inyong kamalian. Yan lang yung video ni Kibuloy, kalmado daw siya magsalita, pero walang kwenta. Walang kwenta yung mga pinagsasabi. Ito tulap trip to Ako ang may-ari ng kaluluwa niyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. At sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo. Igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. Uy, kawawa tayo nito. Panggatong lang pala tayo Uy, panggatong lang pala tayo. Paano na yan? Panggatong lang tayo Kawawa naman tayo nito. Diba? Magtago na tayo nito. Ayoko magatong K.O. Ito pa, ulitin natin. Sa mga bagong pasok. Igagatong lang daw kayo Ako ang may-ari ng kaluluwa niyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. At sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo. Igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. May kalan pala yung impyerno? May kalan pala dun. May kalan pala. Ay, shoutout kay Nora Molina. Magandang hapon. Natawa lang ako. May kalan pala. Anyway, eto na. Ang last topic na natin to mga pre. Itong video na ito. Ay, nako. Reklamo sa mga nagkanlong umano kay Kibuloy, inaasahang sa DOJ head office isasampa. Okay. Ay, walang music lang.
Nag-usap na ang Department of Justice o DOJ at Department of the Interior and Local Government o DILG kaugnay ng posibleng pagsasampa ng reklamong obstruction of justice sa DOJ head office sa umano'y mga nagkanlong kay Apollo Kibuloy. Kung gusto nila Robert Palma, shoutout. ituloy ang kaso na yan laban sa mga nagkanlong kay Pastor. Ma'am Mels, 1971, shoutout. O, ito makinig kayo yung mga nagkanlong kay Kibuloy Kung gusto nila ituloy ang kaso na yan laban sa mga nagkanlong kay Pastor Kibuloy, maaari nilang ihain dito yan sa head office. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicholas Felix T., buong bansa ang sakop ng kanilang mga piskal o state prosecutor pagdating sa investigasyon. Kaya kahit sa ibang lugar nangyari ang krimen, ay maaaring gawin dito sa Maynila ang preliminary investigation. Pangalawa, may department order na na yung mga kasong ihinain laban kay Secretary Abalos at sa mga PNP sa Davao ay linipat na dito sa NCR. Ayon naman kay Attorney Israelito Turion, abogado ni Kibuloy, may kapangyarihan partikular ang Justice Secretary na gumawa ng hakbang kapag nakita niyang maapektuhan ang proseso ng hustisya. Umaasaan niya sila na maging patas ang kalihim kaugnay sa mga kasong dadalhin sa kanyang tanggapan. Bakit ganun? Bakit ganun yung lawyer lawyer ni Kibuloy na maging patas? Patas na nga ngayon Isa panahon ni Digong, wala, hindi patas noon. 'Di ba? Hindi patas sa panahon ni Digong kasi 'di ba sinampahan ng kaso noon si Kibuloy sa Davao mismo. Presidente si Digong noon. Mayor pa yung anak ni Digong doon sa Davao. Tapos nabasura lang yung kaso. Kaso patungkol kay Kibuloy. Doon pa lang halatang-halata nang hindi na patas 'Di ba? Ito si Torion talaga, sumusobra na 'to Dapan kabilang na ang nasabing kaso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa bagay, itong mga lawyer na to, pera-pera lang naman talaga pera-pera lang talaga yung mga yan. Diba? Kaya, hindi ko alam kung totoo yung pagtatanggol nila, pero, may trabaho kasi nila yan Diba? Good luck, Kibuloy! Diba? Good luck sa'yo at sana, mabuhay ka hanggat gusto mo. Wag mong pabayaan yung sarili mo. Mag-practice ka na walang yung alam mo yung chicks. Chicks tuloy. Babae pala, babae. 'Di ba? At sana po ay wag payagan ng ating gobyerno na si Kibuloy ay magkaroon ng aircon o di kaya cellphone, no? Kasi sino ba siya para bigyan ng ganun. 'Di ba? Yung ibang nakakulong wala namang ganun 'Di ba? At saka kung bibigyan niyo ng cellphone yan, delikado po. Alam niyo kung bakit? Aba, baka kung sino yung pagkukontakin yan, mamaya may mangyaring hindi maganda. Dahil siyempre, yung tao may inip yan pag nasa loob ka ng kulungan. Gagawa at gagawa ng paraan yan para makalabas. Lalo na pag may cellphone ka, naku, mas delikado po yan. Diba? So, yun lang po yung masasabi ko sa ating gobyerno. Huwag pong bibigyan ng kahit ano yan si Kibuloy. Basta kung ano yung meron dyan, yun na yun. Oo. Diba? Ipakita nyo na patas yung batas. Diba? Hindi yung kung ano-ano pang ibibigay nyo dyan. Sino ba siya? Oo, tao lang naman yan. Tao na nagbida-bida. Oo. Shoutout kayo na Misias de los Reyes. Magandang po sa'yo, magandang hapon. Okay, salamat po sa dyan, sa mga nag-like sa ating live ngayon, nag-share ng ating live. At syempre, sa mga nag-subscribe sa ating channel, maraming salamat.